Thank you sa devotion, morning devotion, Kuya R. Tayo po ay magtutuloy para po sa ating Sunday School. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Let's come to the Lord in prayer. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na naging paalala sa amin. Tunay nga, Panginoon, na anytime sangayon sa iyong dakilang kalooban ay magdedesisyon ka at ang sangkatauhan ay walang magagawa laban sa iyo, Panginoon. But we thank you, Lord, dahil kami na kay Kristo ay totoong may kapahingahan, totoong may kaligtasan, at hindi na kami dadanas pa ng iyong poot, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy nyo kaming bigyan ng puso na namamangha dito. And help us, O Lord, na mas ma-appreciate pa namin yung salvation na meron kami through Christ. And as we continue po sa aming pong pag-aaral sa aming Sunday School, ikaw ang manguna at samahan nyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang aming pong pag-aaral. At ito'y magkaroon ng aplikasyon po sa aming pong mga buhay. At samahan nyo kami at sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Ito'y aking dalangin. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. We welcome you sa ating Sunday School. At ating ipagpapatuloy po yung ating pong pinag-aaralan sa ating Sunday School na What is a Healthy Church Member? Ito'y ating inaaral upang mas maunawaan natin ano ba yung pagiging isang malusog na miyembro ng isang iglesia. But before tayo magtuloy, let me give credit muna sa ating mga ginagamit na resources. Iwas plagiarism po tayo dahil ayan yung rampant ngayon sa maraming churches, yung pagpe-plagiarize ng mga pagtuturo na kinukuha lang rin naman sa internet at hindi nagbibigay ng credit. So, ang ginagamit natin primarily, syempre, yung scripture unang-una. Hindi ko lang sinama dahil common naman na yun. Alam natin, ang inaaral natin ay ang Bible. Pero through these books, ito yung nagbibigay sa atin ng kalinawan at tulong para mas maunawaan natin yung ating pinag-aaralan. Syempre, unang-una yung libro ni Tabitha Anyabwili na What is a Healthy Church Member? And then yung pangalawa dyan ay yung conversion na galing sa 9 marks. So, ito yun. So, kung mayroon kayong extra fund, you can buy it sa Shopee. I think mayroon ito. So, mabibili nyo ito sa murang halaga. So, may Tagalog version na yung ating ginagamit. And then, yung Trusting God ni David Wells. And gumagamit din tayo ng iba't ibang mga resources. So, maraming salamat sa Panginoon dahil may mga ganito tayong pinagkukuhanan. Okay, so bago tayo magtuloy, balikan lang natin yung ating mga nakita na mga unang marka ng malusog na miyembro ng iglesia. Sabi nga natin dyan, unang-una is a healthy church member is a expositional listener. Ibig sabihin nito, hindi ka lang upo dyan and then go home after ng service. Kung hindi merong tinatawag tayong, kung maalala ninyo, alliterate pa natin yung tatlong A. Anticipation, attention, and then application. So, kailangan bago ka pumunta ng church, lagi mong tandaan na makikinig ka ng salita ng Diyos. Ipag-pray mo na yung mga ngaral ng salita ng Diyos ay talagang nagbigay ng panahon sa pag-aaral at ipangaral niya na may katapatan na salita ng Panginoon. And while listening, yung attention mo, saan ba talaga tinutuon yung attention mo? Maaring nandiyan ka kasi, pero yung puso't isip mo ay wala o malayo sa congregation, malayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And while after ng service, hindi natatapos doon. Kailangan after mo marinig ay nandoon yung tinatawag natin na application sa ating mga napakinggang pangangaral ng salita ng Diyos. So, healthy church member is an expositional listener. Pangalawa, medyo ayan. A healthy church member is a biblical theologian. So, ito kasi yung mali. Pagdating sa iglesia, akala nila ang pag-aaral ng theology sa mga pastor lang, sa mga church leaders, or sa mga workers, or sa mga Bible students, or sa mga nagtuturo lang sa seminaries. But, ang katotohanan, lahat ng miyembro dapat mag-aral ng doktrina. Dapat mag-aral ng salita ng Panginoon. So, dapat ikaw bilang miyembro, in order to become a healthy church member, you have to be a biblical
theologian. And then pangatlo, na nakita natin ay siya ay gospel saturated. Siya ay punong-puno ng ebanghelyo sa kanyang pamumuhay. Hindi siya nanatili na ang pagkakaintindi niya sa gospel is just like a ticket. Papunta ng langit, then okay na yon. Kung hindi, meron siyang paghahangad na mas lumalim siya sa gospel, meron siyang paghahangad na sa kanyang pamumuhay ay mas lumago siya sa pag-iebanghelyo at sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And ang ating tinitignan ngayon na ating pag-aaral ay yung tinatawag nating genuinely converted. A healthy church member is genuinely converted. And I would like to say na napakahalaga nito dahil dito talaga magkakaroon ng bigat. Dahil baliwala yung pagiging biblical theologian mo, yung expositional listener mo, and even yung pagiging maalam ka sa gospel, kung hindi ka talaga totoong converted or kung hindi ka talaga totoong mananampalataya. And the reason kung bakit mas binigyan natin ito ng panahon ng pag-aaral is because sabi nga ni Tabitha Anyabili sa kanyang libro is this. Ang sabi niya, surely one of the reasons for the vast number of nominal Christians, those who hold to the faith in name only, in the history of the Christian church, is that churches have failed to embrace and teach a biblical understanding of conversion. Kaya pala maraming mga churches ngayon na ang mga mananampalataya ay mga tinatawag na nominal Christians. Pag sinabing nominal Christians, hindi naman natin sinasabi na yung mga uuwi, yung mga ganong membro. Maaring totoong mananampalataya yun. Ang sinasabi natin nominal Christians is this: yung mga tao na nag-hold ng pagiging Kristiyano sa pangalan lang. Kumbaga sinasabi mo lang by name, I'm a Christian. And then wala sa buhay mo talaga. Kumbaga hindi talaga nakikita yung pagiging totoo mong mananampalataya. And the reason why many churches ay napupuno ng ganong mga mananampalataya, ang sabi niya is because maraming mga pastor ngayon, maraming mga Bible teachers ngayon ang nagpi-fail doon sa pagtuturo ng tinatawag natin na biblical understanding of conversion. And so, if we want to see more genuine Christians in our churches, we need to emphasize biblical conversion. And please pray. Pag-pray natin that God will grant us preachers na magtuturo ng mensaheng ito, magiging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos upang ang mga umaattend sa ating iglesia ay hindi lang basta umaattend, kung hindi totoo at tunay na nauunawaan yung katuruan ng conversion. So ngayon, balikan lang natin saglit yung ating mga napag-aralan dito. Yung pag-feel talaga. So nakita natin what is conversion is not. Yan yung ating unang pinakita dyan. Ano ba yung conversion na hindi? Nakita natin is yung 7. At least 7. Una, conversion is not simply professing to be a Christian. Pangalawa, conversion is not just morality. Pangatlo, conversion is not just experiencing conviction of sin or illumination. And then pang-apat, conversion is not making a decision for Christ. Conversion is not just being baptized. Conversion is not being enthusiastic in the external religious duties. And pang-pito, conversion is not having some spectacular manifestation that has come upon you. So, ayan, ay napag-aralan na natin. If you want na magkaroon ng review dyan, sabi ko nga lagi, meron tayong YouTube channel. Pwede kayong mag-subscribe doon at panoorin ninyo yung ating YouTube channel para mas nagiging fresh sa atin yung ating mga pinag-aaralan. So ngayon, kung yun yung hindi totoong conversion, ano naman yung tinatawag natin na what conversion is? Ano ba yung conversion na sinasabi natin? Well, the basic definition of conversion is turning to God. Ibig sabihin, pagbabalik loob, pagkakaroon muli ng maayos na relasyon sa ating Panginoon, and it involves forsaking sin and turning to Christ. Yan yung tinatawag natin na what? Repentance and faith. Kumbaga, nag-repent ka sa iyong mga kasalanan and then humarap ka sa Panginoon ng mayroong pananampalataya. Pakinggan natin si David Wells sa kanyang libro. Sabi ni David Wells is this: if conversions do not have Christ as their cause and object and His service as the result, they are not Christian. If they do not involve
turning from sin to God on the basis of Christ's atoning blood and by means of the Holy Spirit's work, they cannot be called Christian. So, yun yung sinasabi niya dyan. Kailangan mayroong pagtalikod sa kasalanan at mayroong tamang pananampalataya sa ating Panginoon na nakasandal sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 to 10, sabi dito, "For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, when He raised from the dead, Jesus who delivers us from the wrath to come." So nandiyan, pinakita dyan, yung totoong conversion. Sabi dyan is, nung nalaman ni Apostol Pablo yung ginawa ng mga taga-Thessalonian church, ano daw ginawa nila? They turned to God from idols. Tinalikuran nila yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kanilang mga sinasamba, and nag-serve sila sa totoong Diyos at buhay na Diyos. So, yan yung basic na makikita natin na definition ng ating pinag-aaralan. Now, napag-aralan na natin yung at least yung tatlong pinakamahalaga pagdating sa usapin ng conversion. Sabi natin, una, true conversion begins with God's initiative. Ang totoong pagbabago ng tao, o pagbabalik loob sa Diyos, ay ginawa yan ng Panginoon. Ang Diyos ang unang umilos para ikaw ay totoong manampalataya at magsisi sa iyong mga kasalanan. And pangalawa, true conversion involves man's response. Yun yung tinatawag nga natin na repentance and faith. So sa madaling salita, bagamat may God's initiative, hindi natin tinatanggal yung tinatawag na man's responsibility. Hindi tayo naniniwala na pag naglalakad lang yung tao dyan, basta pinili siya ng Diyos, maliligtas. Kailangan niyang marinig yung gospel at kailangan niyang mag-repent at mag-believe sa Panginoong Hesus Kristo. And then last, nakita natin yung pangatlo, it includes total life transformation. Yun yung tinatawag nating regeneration. So, pag sinabi natin converted, regenerated ka na, ikaw ay totoong nabago sa iyong buong pagkatao. Tandaan natin, regeneration is essential to enter the kingdom of God and become God's children. So, napakahalaga na ma-regenerate muna ang isang tao in order for him or for her to become a children of God and to be part of God's kingdom. Now, punta tayo konti, bilisan lang natin sa practical side ng ating pinag-aaralan. Ito ngayon yung tanong na ating sasagutin sa umagang ito. How does a regenerated person look like? Or how does a genuine converted person think and behave? Kung sinasabi mo na mayroong kaligtasan, na totoo na may mga nako-convert, ngayon ang tanong, brother John, papaano mo mapapatunayan na ang isang tao ay totoong ligtas na? Ano ba yung mga marka o maaring ano ba yung pwede natin sabihin? Papaano ba siya mag-isip? Papaano ba siya mamuhay? Ang isang totoong mananampalataya ng Panginoong Hesus Kristo. Now, napakaganda nito dahil dito natin mapapatunayan kung ikaw ay bagong mananampalataya pa lang or kahit matagal ka na, kung ikaw ba talaga ay totoong converted na. Kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya na. Kasi maaaring deceive ka lang or maaaring sumasabay ka lang sa uso o nakikisama ka lang sa mga kasama mo sa bahay nyo o uma-attend ka lang dito. Well, I will challenge you sa ating pag-aaral sa umagang ito na bigyan mo ito ng pansin dahil very crucial ito, lalo na sa mga panahon ngayon na maraming nagtuturo na hindi mo daw masisigurado ang iyong kaligtasan. So, usapin pala ito ng assurance of salvation. Ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya? But bago tayo magtuloy, again, di ko pala nasabi na ang ating isa pa sa ginagamit nating resource ay yung exposition ni Pastor Jurem Ramos. So kung nakikinig ka, Pastor Jurem, thank you sa iyong pag-exposit ng aming pinag-aaralan na 9 Marks of a Healthy Church. Now, sabi ni John sa kanyang libro na First Epistle of John, sorry, di ko nalagay, First Epistle yan,
Sabi niya dyan, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So sinulat pala ni John yung kanyang epistle sa first epistle of John para daw para daw itong mga sinusulatan niya ay masigurado nila na sila ay totoong mga anak ng Panginoon and they have eternal life. Now, para mas maintindihan natin, yung sinulat yung first John, ang kino-confront dito ni John, yung kanya kino-combat dito ni Apostle John, ay yung mga tinatawag natin na ano ngayon? Ano nga yung false teacher na meron sa first John? Sa mga Bible study ko? Naku, patay tayo dyan. Mga Gnostics. Ayan, nasa dulo na ng dila ni Eddie. Di lang niya sabi. So, yung mga Gnostics, sila yung mga naniniwala na na lahat ng flesh ay evil at ang lahat ng spirit ay good. So, sila yung kinokombat niya yan. So, sa madaling salita, sinasabi ng mga taong ito na na okay lang, na mamuhay ka sa yung buhay nitong physical na to, sa mga panggusto mong buhay, immoralidad, dahil hindi naman niya maapektuhan yung spiritual life. And yung pinakang doktrina na kanilang kinokombat o kanilang dinidistort ay yung tinatawag natin na doctrine of incarnation. So, hindi sila naniniwala na si Christ ay nagkaroon ng katawan. Kasi nga, hindi mo pwedeng pagsamahin yung flesh at yung evil. So, dahil dyan, may mga nanggugulo, yung mga false teachers na yan. Ngayon, eto yung isang mabuting pastor, ang ginawa niya, tinutulungan niya ngayon yung kanyang iglesia na na hindi ma-deceive. Hindi ma-deceive ng mga false teachers na ito. And then, gusto ni John ay ma-reassure itong mga mananampalatayang ito na na sila ay totoong Kristiyano at yung mga lumabas sa kanila ay ang mga hindi totoong mananampalataya. So John, Apostle John was very concerned about this matter of true salvation as was our Lord Jesus Christ Himself. So kung mababasa ninyo yung buong first epistle of John, doon nyo mas makikita kung paano ba talaga ang isang totoong tao ay nagpo-possess ng totoong kaligtasan o totoong regenerated na siya. In other words, this epistle tells us kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya. So dito, nagsulat si John MacArthur ng kanyang libro na tinatawag na Saved Without a Doubt. Yun yung kanyang libro, and galing lamang ito sa first epistle of John. So nagbigay siya ng 11 tests. 11 mga pamantayan. Kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya. Well, this morning hindi natin uubusin yung 11 na yon. Titingnan lang natin at least yung tatlo. Ito yung mga tanong na pwede mong itanong sa sarili mo para masigurado mo kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya. So, ang unang tanong is this: do you enjoy fellowship with the Father and with His Son and Jesus Christ? Kumbaga, sinasabi dito ni John, sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 3 is this: and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, ikaw ba ay talagang nag-enjoy sa fellowship mo with the Triune God? Ikaw ba talaga ay nag-enjoy sa iyong relasyon sa Panginoon? Pakinggan natin si John MacArthur sa kanyang libro. Sabi ni John MacArthur, all true Christians enjoy fellowship with the Heavenly Father and with His Son, Jesus Christ. John was not referring to just the earthly acquaintance he had with Jesus. Rather, he was referring to the present communion he was enjoying with the living God and the living Christ. So, in other words, ang tanong dito,
sa iyong buhay, hindi lang sa loob ng iglesia, sa iyong buong buhay, are you truly enjoying your fellowship with God? Yan yung unang tanong. Kasi, diyan mo mas makikita kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya. Nag-enjoy ka ba sa iyong fellowship sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu? Well, alam natin kung gaano kasaya ang pagkakaroon o ang fellowship within our brethren. Tama, kaya nga minsan ayaw na natin maghiwa-hiwalay. Umaabot tayo ng madaling araw sa kape-kape. Dahil sa fellowship natin, kwentuhan, kakamustahan. Pero I tell you, wala nang mas higit pa na fellowship na dapat mong enjoy kundi yung fellowship mo sa Panginoon. Yung fellowship mo with the Lord. And that's my question. Yan yung tanong. Are you truly enjoys yung fellowship na meron ka sa Panginoon? Sa paanong paraan natin mapapatunayan na talagang nag-enjoy tayo? Sabi ni Archibald Alexander sa kanyang libro, sabi niya, prayer and praise are no longer a task, but a delight. Searching the scriptures and meditation on the works and the word of God become the daily employments of the genuine convert, and his progress in divine knowledge is often astonishingly rapid. He thirsts after the knowledge of God. So, ibig sabihin, nandun na yung delight ng isang totoong naligtas sa pagbabasa, pananalangin. Hindi na ito burdensome sa kanya. Hindi na ito parang napipilitan ka lang for the sake. Yung ginagawa mong pagbabasa ng scripture, yung pananalangin. Meron ka ng desire na mas lumago sa salita ng Panginoon. Mas hinahangad mo na ngayon makilala kung sino ba si Kristo, ano ba yung ginawa ni Kristo, sino ba ang Diyos. Kumbaga, yan ang iyong magiging delight. Hindi ka mapipigilan dyan. Talagang kusang lalabas sa iyo yung katotohanan. Katotohanan na yan. And that's my question, mga kapatid. And dyan din naman yung tanong ni John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, have you experienced communion with God and Christ? Have you sensed their presence? Do you have a love for them that draws you to their presence? Have you experienced the sweet communion of prayer, the exhilarating joy of talking to the living God? Have you experienced the refreshing, almost overwhelming sense of grace that comes upon you when you discover a new truth in His Word? If you have, then you have experienced the fellowship of salvation. Yan yung joy na hindi mo matatamo sa sanlibutan ito. This week, nag-uulan, mabagyo. And nakulong talaga ako dito sa kapilya. May mga times na umakit ako sa bahay. Pero wala ako kasama, mag-isa ako dito. Talagang nakakabaliw yung mag-isa kang nag-aaral, mag-isa kang nandito, anong gagawin mo? And ayoko naman maubos yung oras ko sa pagsi-cellphone, panonood ng mga videos sa Facebook. So wala akong ibang magawa kundi kunin yung Bible, basahin, mag-aral, manalangin. And you know what? Talagang mayroong joy na magpupulfill sa'yo the moment na ginagawa mo yung bagay na yan. And it makes sense. And it really answers yung question mo na kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya. Mayroong sweet communion with the Lord. Ito, alam ko ito sa mga mag-asawa. Di ko pala, alam ko lang kasi nakukwento sa akin kasi wala pa naman akong asawa. Pag sa mag-asawa, sinasabi nila sa isang araw na hindi mo makausap yung asawa mo, parang may kulang. Ewan ko kung lahat mag-agree doon. Pero, kumbaga, kasi meron silang may common silang fellowship na sila lang talaga yung makakaunawa sa isa't isa. And ganun din tayo bilang mga mananampalataya. If you truly have sweet communion with the Lord, I tell you, hindi dilipas ang araw na hindi mo bubuksan ng scripture at hindi ka mananalangin.
Kung ikaw ay talagang totoong may kaligtasan, totoong niligtas ka ng Panginoon mula sa iyong mga kasalanan, yan ay magiging delight na sa iyo at hindi ka na magiging parang for the sake na lang yung mga ginagawa. So yun yung una. Do you enjoy fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ? And pangalawa, na pwede natin itanong is this: do you walk in the light? Namumuhay ka ba talaga sa liwanag? Sabi ni John sa kanya ulit libro, 1 John chapter 1 verses 6 and 7. Sabi ni John, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. So sinasabi dito ni John, kung meron daw tayong fellowship with God, ang sunod na makikita natin sa ating buhay is this: we walk in the light, not in darkness. Ang ibig sabihin lang, namumuhay ka na sa kabanalan, hindi na sa kasalanan. So ano ba yung sinasabi dito na walking in the light? Sabi diyan, una is this: to walk in the light includes both holding correct doctrine, yung truth, and walking in moral purity, holiness. Diyan naman talaga yan. Right doctrine precedes right living. Kumbaga tamang paniniwala, tamang doktrina, ililid ka niyan sa tamang pamumuhay. And that's the first thing na sinasabi ni John na walk in the light. Pangalawa, to walk in the light also implies that one does not live in hypocrisy, keeping secret sins, falsehood, or deception. Hindi ka na dapat namumuhay pa sa pagkukunwari. And wala ka na dapat kasalanan na tinatago. Hindi lantad dapat sa Panginoon. At hindi ka na makikisalamuha sa iyong mga kapatid na may maskara. May maskara? Kung may tago yung totoong pagkatao mo sa loob ng iglesia. Dahil kung may ganyan kang attitude, maaaring hindi ka pa talaga totoong mananampalataya. Dahil ang totoong mananampalataya, hindi na yan mamumuhay ng mayroong pagkukunwari. Yan yung mga practical na makikita natin sa totoong mananampalataya. Siya ay mayroon ng pamumuhay na dalisay. Sabi pangatlo, such walking in the light is a result of walking in deep fellowship with God and progressive cleansing from all sin. So makakamtan mo lang yung ganyang klase ng pamumuhay sa yung patuloy na pakikipag-fellowship sa buhay at tunay na Diyos. Sabi ni R.C. Sproul, the more na mas lumalapit ka daw sa liwanag, the more na mas nakikita mo yung karumihan mo. And that's true. The more na magkakaroon ka ng fellowship sa Panginoon, the more na mas makikita mo yung iyong pagiging makasalanan, and the more na masahanga din mong makilala si Kristo. And yan yung pagiging paglakad sa liwanag. Are you truly living in light? Sabi ni Joseph Allein, sabi niya sa kanyang libro is this: the sincere convert is not one man at church and another at home. Hindi siya ibang tao sa loob ng iglesia and then ibang tao sa loob ng bahay. Hindi pwede na pagdating dito, ang bait mo sa iyong magulang, and then pagdating naman sa bahay nyo, ganun-ganunin mo na lang siya kung sagutin. Ganun-ganunin lang natin sila kung sagutin. Yung ganun din, ang bait mo dito sa loob ng iglesia, you are Christian here, and then unbeliever ka sa iyong trabaho. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi ganun ang totoong converted. Kailangan kung ano ka sa loob ng iglesia, ganun ka rin pag lumabas ka sa loob ng iglesia. So yan yung mga tanong. Dalawa pa lang. Kung ikaw ba talaga ay mananampalataya, ikaw ba ay lumalakad sa liwanag? And last but not the least, ito yung pangatlo. Are you sensitive to sin in your life?
Sensitive ka na ba sa iyong mga kasalanan, sa iyong buhay? Sabi ng 1 John chapter 1 verses 8 to 10, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has not place in our lives. So bakit ito mahalaga? Well, because bago tayo maging Kristiyano, napakadali nating magkasala. Hindi nga tayo nag-iisip sa gagawin natin na kasalanan. Because we enjoy sin bago tayo maligtas. That's why, kung ikaw ay totoong mananampalataya na, dapat sensitive ka na ngayon sa kasalanan sa buhay mo. Hindi ka na magiging nonchalant sa iyong mga kasalanan na okay lang sa'yo kahit na nagawa mo yung isang bagay na alam mo namang kasalanan. Ikaw ba talaga, are you sensitive? Are you sensitive to your sin? Sabi ni John MacArthur, as I end, sabi niya, the person who is truly saved is sensitive to sinful realities in his or her life. Consider how that applies to you. Are you very much aware of the spiritual battle raging within you? Do you realize that you have true communion with God? You have to live a holy life, that you can walk in darkness and claim to have fellowship with Him. Are you willing to confess and forsake any sin in your life as you become aware of it? Do you realize you can choose not to sin? That you're not fighting a battle you're obliged to lose. But when you do fail, do you go to your divine advocate? Do you sometimes cry out with Paul, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Because you're so weary of the burden of sin in your flesh. If so, you are obviously a Christian. Yan ang tanong. Sinasabi niya lang dito, meron ka na bang pakikipaglaban sa kasalanan? And kapag nahulog ka sa kasalanan, kung meron ka mang kasalanan na pinaglalabanan ngayon, I tell you, come to Christ. Lumapit ka sa iyong advocate. Kapag nagkasala ka, dapat ang response mo, unang-una, yes, mag-sorrow ka, magkaroon ka ng sorrowful heart, but hindi ka dapat matapos doon. Come to Christ with repentance. Yan yung pinakang indikasyon na ikaw ay totoong mananampalataya na. Meron ka ng puso na ang una mong hahangadin ay hindi ang magmukmok sa gilid, kung hindi ang manghingi ng tawad sa iyong mga kasalanan na nagagawa. And that's indication na ikaw talaga ay totoong anak ng Panginoon. Merong battle na kung dati napakadali lang sa iyo magawa ng kasalanan, pero nung ikaw ay totoong converted na, kung ikaw ay totoong mananampalataya na, I tell you, merong deep within your heart na pakikipaglaban sa kasalanan dahil hindi ka na uneasy ka na doon. Na alam mo yun, pag nakagawa ka ng kasalanan na hiningi mo na ng tawad, ang tendency kasi niyan is manlumo ka. Sasabihin mo, talunan na naman ako. Well, I tell you, lumapit ka kay Kristo dahil meron kang advocate na patatawarin ka dahil sa ginawa ni Kristo na pagpapatawad sa iyo o pagtutubo sa iyong mga kasalanan. So yan yung tatlo, at least 3 na tanong na pwede ninyong itanong, pwede nating itanong sa ating mga sarili in order for us to know if we are truly genuine Christians. Do you enjoy fellowship with Father and with His Son, Jesus Christ? Do you walk in the light? And then pangatlo, are you sensitive to sin in your life? So Lord willing, next Sunday ituloy natin yung mga tanong na pwede nating itanong para sa ating pag-aaral sa conversion. Any question po sa atin sa umagang ito? Any question? Any clarifications?
Taking us down sa direct natin today. As per, akarek dito sa question number 1 si Jay Akwen. Sabi niya, di ba, we will do fellowship with the Father and Son, Jesus Christ. Kaya bakit? Binasama mo yung Holy Spirit. Kaya wala ba talaga yung kailangan natin puntahan? I believe we're the days of the yung Holy Spirit ang pinaka lumilin sa atin sa Ayun yung tanong. Kayo na ba? Dalawa na ba yan? Actually, yun naman din kasi yung ginamit ni Apostle John na mga words yan. Hindi niya sinama yung banal na Espiritu, but it doesn't necessarily mean na nine-neglect nila yung Holy Spirit. So, ang daming mga talata sa Scripture na nagpapakita, nagbibigay ng emphasis sa ginagawa ng banal na Espiritu. And I believe one of those na ministry ng Holy Spirit sa atin is yung pagtulong niya sa atin sa pananalangin. How many times tayo nagpe-pray na talagang ayaw natin, pero magugulat ka na lang na nagpe-pray ka na. And yung mga salita na lumalabas sa bibig mo ay hindi mo naman inarticulate na talagang sobrang galing mo, pero nasasabi mo ng maayos yung mga gusto mong sabihin na nakakapanalangin ka ng maayos. And yun ay dahil sa banal na Espiritu. So the moment na ilapit ka pa lang sa Panginoon sa pananalangin, nandun na yung gawa ng banal na Espiritu. And you have sweet communion with Christ because of the power of the Holy Spirit na siyang nagbibigay ng tamang pagkakaintindi sa iyo kung sino ang Diyos at yung ginawa ni Christ at nagdidid sa iyo sa panalangin. So hindi walang problema sa text kung hindi man lang nabanggit diyan yung word na Holy Spirit, dahil at the end of the day, dalawa ng persona yan ng banal ng Trinidad. So hindi naman ito tinatanggi yung Trinity. So wala siguro sa isip ni John nung sinabi niya na fellowship with the Father and the Son, which is Jesus Christ, na hindi nasa isip niya yung banal na Espiritu. I hope na nakatulong. Yes po. Salamat sa pagdaan sa topic ng ating pinag-uusapan. Good morning, everybody. Maraming salamat po, Pastor Kevin, dahil napakagod ng topic natin at naaayon sa ating ordinary. Lalo yung number 3. Aking natanungan, lahat po tayo, bilang mga Kristiyano, ayun, number 3, are you sensitive to senior? Lahat po tayo, bilang mga Kristiyano, ay hindi po nawawala na makasala kasi hindi pa magkakaperfecto, makatulad ni Cristo. Marami po yung mga Kristiyano na may nagawang license in 1 John 1:9. Opo, thank you po sa tanong, no. Yan yung actually yan nga yung kinokombat ni John dito na prinsipyo na hindi porket Kristiyano ka na ay hindi ka na nagkakasala. There's no sinless perfection here in this world. Mangyayari lang yon kapag balik ng Panginoon or mamatay ka na, kunin ka na ng Panginoon. You have your glorified body and you sin no more. So, yung mga nagsasabi doon na okay lang pala makasalanan ako, okay lang magkasala kasi normal lang naman pala sa Kristiyano ang magkasala. Ang sinasabi dito ni John, normal lang magkasala, pero hindi mabuti ang patuloy na pagkakaroon ng kasalanan. In other words, kung gagawin mong license yung ganitong prinsipyo at magpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, it only shows at the end of the day na hindi ka talaga totoong mananampalataya. Kasi ang totoong mananampalataya, like what I said, gagaya ng ating pinag-aralan, meron na siyang sensitive na puso sa kasalanan and at the same time, lumalakad na siya sa liwanag. Hindi siya lumalakad sa kadiliman. So maling prinsipyo na dahil makasalanan tayo lahat, minsan nga nilulusot natin yung pagiging makasalanan natin pag nasabi natin na kasi tao lang. Well, that's true. Pero gamitin mo yan para hindi ilusot yung kasalanan mo. Kung hindi, para humingi ka ng tawad sa yung mga nagagawang kasalanan. So mali, nagawing license, in-address na yan ni Pablo sa Romans pa lang, sa 1 Corinthians, na kung ganun, magkasala na lang ba tayo para yung grace may abound? No, sabi ni Pablo, God forbid. Hindi, kasi nga, hindi yun yung tamang pamumuhay ng isang totoong mananampalataya. At again, ang sabi ni Christ,
Be holy, for I am holy. So, walking in the light, not in darkness. So, I hope po na nasagot yung tanong. Any question ba po? Any question? Clarification? Huwag po kayo maya. Sige po. Ito. Ano po, mga kayo po sana City Grace Baptist Church kay Pastor Nicolai po. So, clarification ng gusto na Pastor. Ano po, our listeners kayo kasi yun, pag-ito yung naging sa akin. Takeaway ko. Of course, the 3 points po sa big part no. Dahil yung spirit sa big part is 3 points po. Pero ito lang po sa sensitive, yung sa atin po, if we are already a Christian, and if we already accepted the Lord Jesus Christ in our heart, the Holy Spirit will help us to be sensitive sa paggawa ng kasalanan. Kasi kung wala pa po tayong Holy Spirit sa puso natin, hindi po tayo maging conscious sa paggawa ng kasalanan. Magpapatuloy tayo sa kasalanan. Kasi nga dahil nasa litan pa po tayo. Pero if we truly accepted the Lord Jesus Christ in our heart, and the Holy Spirit po ay nasa ating puso talaga, ito ang us para makalayo ay papaano sa kasalanan na kung saan nature naman natin ang magkasalanan. So, that's a good message to Pastor, and thank you for the message. Yeah, thank you for your inputs. Yeah, that's true. Ayun yung sa akin sinasabi natin kanina na nung wala pa tayo kay Kristo, it is easy for us to do sins, and because of Christ, because of the Holy Spirit, meron na tayong kakayahan na maging sensitive sa ating mga kasalanan sa ating mga buhay. So, thank you, brother. Any question? Any clarification pa po? Okay, so kung wala na, so we thank the Lord na nagkaroon ulit tayo ng Sunday School for how many Sundays tayong walang Sunday School dahil sa ating mga inasikaso, but let's pray na magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Actually, mark number 4 pa lang tayo. So, napakahaba pa ng ating lalakbayin para matapos natin itong ating series. But we trust the Lord na siya yung mag-enable sa atin para maunawaan at mapag-aralan natin itong kanyang mga salita. Tayo muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, we thank you, Lord, for the truths that we've learned today, Panginoon. Salamat po for for the Holy Spirit na siyang nagpapaunawa sa amin ng iyong mga salita, dahil we acknowledge, Lord, that without His illuminating power, we cannot understand your word, and we are hopeless na magampanan namin yung aming mga dapat gawin bilang mga mananampalataya. But Lord, we thank you po dahil hindi mo kami pinabayaan. Sabi mo nung ikaw ay papaalis na, magpapadala ka ng comforter na siyang gagabay sa amin upang ituro ang lahat ng iyong ginawa sa amin ng mga anak mo. And we pray, Lord, na kagaya nga ng panalangin ni Apostle Peter ay mag-grow pa kami, Panginoon, sa grace at sa knowledge ng aming Panginoong Jesucristo. And this church, Lord, may you continue to equip us na maging lingkod mo na tapat na nag-aaral ng iyong mga salita, at hindi kami maging maging tamad, and at the same time maging mag-stagnant sa aming pong Christian life. But rather, Lord, help us to be like Christ sa lahat ng aming pong pamumuhay. And bilang isang iglesia, magampanan namin ang aming tungkulin, at patuloy nawa na maging iglesia kami na totoong nagiging kapaki-pakinabang sa iyong kingdom. And we thank you, Lord, sa mga privileges na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. And nawa ay ma-cultivate namin ang mga bagay na ito for us to be a healthy church member of this church, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong awat biyaya. Purihin ka sa umagang ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.